This morning, I want to share a very important topic pertaining to the truth about, my topic today is the truth about obedience. Okay? Before I read a passage of scripture, I find out not many people practice obedience, although they are Christians, no? And as a result, for not fully grasp and understand this obedience thing, marami po ngayon, they were very disappointed about their life. Unless you fully grasp and understand what is obedience to the Bible, you will never fully believe and understand the pros and cons and the consequence of disobedience. Okay? Because obedience, when it is properly obeyed, there is a consequence. Maganda po yung consequence. But at the same time, if you disobey God, there is also consequence. So, let's look at the Bible, how the Bible try to, explain, elaborate the word obedience so that believers of God could understand and obey it. Okay, let's open from 1 King chapter 3, verse 3. Okay? Kung meron kayong passage, this is about Solomon. Tingnan niyo po, no? Sabi po ng Bible, Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instruction given him by his father David. Yung mababa, yung malambawa, yung ordinaryong tao, pag nakitaan mo yan ng disobedience, parang normal. Kasi, hindi nag-iisip siguro, gano'n, no? Pag nakakita ka ng isang, hari naman na marunong sumunod, ibang klase ito. Minsan, kung sino pa yung mahirap, siya pa yung hindi sumusunod. At tapos, yung mayayaman, mga matatalino, sila marunong sumunod. Ano kaya yon? Baka naman kaya sila naging hari at tumalino kasi marunong sumunod. At baka naman kaya siya naghihirap kasi hindi siya marunong sumunod. Now, we are using an example here. Solomon, the wisest man in the world during their time. Solomon is also the richest man in the world. He is the wise and the richest man in the world. But in spite he is rich, he is famous for his wisdom, look at what the Bible showing us. Solomon showed his love for the Lord. How did he show his love for the Lord? This is a king to, ha? Hindi to tambay. Ha? Yung tambay, matigas ang ulo. Normal, tambay kasi yun eh. Pero ito, hari ito. He showed his love for the Lord by walking according to the instruction given him by his father David. Who is David? The man after God's own heart. God's own heart. What did David did? David give instruction to his own son. O yung mga tatay, nanay, dapat magaling kayo mag-give ng instruction sa inyong son. That's why yung son, he show his love for the Lord by walking according to his commandment or to his instruction. Parang parang nakakamangha, yung hari marunong sumunod. Yung hari willing mag-receive ng instruction. Tayo, hindi tayo hari. Tayo, hindi naman siguro tayo pag ganun kawais. Pero ang challenge sa atin is like Solomon, he became wise, he became the richest man in the world because he showed his love for the Lord by walking according to his instruction. Receive it from his father David, who is the man of God. The man after God's own heart. So, ito, very amazing story sa Bible, ha? Hari, ang galing, no? Ang gandang tingnan, sumusunod sa Diyos, no? Tama. Ang galing niya, oh. Pero mo yung kung ano yung natuwa sa kanya si Lord dahil because of his obedience. Now, let's go to the next passage, okay? Anong sabi naman po dito sa book of Job 36:11? Tignan niyo po ito. Ito, kakaiba rin to.
sabi ng Job 36 verse 11? If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Now, this time, so Book of Job naman, hindi lang po doon sa binasa natin kaninang Book of Kings pertaining to King Solomon. This time sa Book of Job, God is telling us again that if they obey and serve Him. I think the author of the book of Job is Job himself. Si Job, he showed his love to God by serving Him and obeying Him. So if you are connected to God, you love Him and you obey Him. In fact, on this particular passage, nagbigay siya ng consequence. Say that word, consequence. Minsan ang consequence sa kanan natin, lagi negative. No. There is a positive consequence that you spend your days obeying God and listening to His instruction. In fact, the Bible said if they obey and serve Him, if they obey, if they serve, what is the consequence? A positive one. He said, they will spend the rest of their days in prosperity. Sa Bible po, na kapag kayo naging Kristiyano, nagmamahal kayo sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, you will spend the days of your life in prosperity. Ibe-bless pala tayo ni Lord. Prosperous. No? Pag sinabi pong prosperity, it pertains to wealth. Okay? It pertains to physical blessing. Ito palang pagsunod sa Diyos, may physical blessing. No? Minsan lang, ako po, kinikriticize ako ng iba, sabi, si pastor kasi, nagtuturo kasi ng prosperity. Nasa Bible ho kasi yan eh. No? Sayo sa Bible. Yung ayaw ng pera, ibigay kay Bishop Oriel, okay? Yung mga galit sa prosperity. Sabi ko po, marami akong member, may hirap eh. Siyempre, babasahin ko yung mga bersikulo sa Bible na pampaganda ng buhay eh. Sino sa inyo gustong i-prosper, taas yung kamay? Pero ayaw mo talaga mag-obey, gusto ko lang prosperity. Pwede kaya yun? Yung gusto mo lang mag-prosper, mag-obey ka, ayoko ng obedience. Hindi mo pwedeng i-separate ang obedience, hindi mo i-separate yung serving God doon sa tinatawag na prosperity. But inuna dyan ng Panginoon ang salitang, if they obey. If. You can make a choice. Pwede kang wag mag-obey. Pwede. Kaya lang, yung consequence ng obedience, hindi huyang pareho ng consequence ng disobedience. So, as a Christian, as a believer, we have to find a way na makita po natin yung importance ng obedience. Ang ganda pa ng dulo, no? And their years in contentment. Hindi ka lang prosperous throughout your life, but yung prosperous na may contentment. No? Yung prosperity kasi hindi lang po lang yan, of course, it pertains to physical wealth. Pero hindi lamang po yan, hindi lamang po yan physical wealth. It is an abundance of joy and life. Ganun po yan. No? And then sabi niya, contentment. Ha? Iba ho kasi yung iba hindi na makapagsimba kasi hindi kontento sa kinikita, kaya pati Sunday, nagtrabaho. No? Iba naman po yung talagang kasama sa trabaho. Ang trabaho niya, Wednesday to Tuesday. Ang off niya pala Tuesday, Wednesday to Monday, ang Sunday niya Tuesday, gano'n, something like that. Okay lang yun, pero yung pwede ka namang hindi na, wala ka ng trabaho ng Sunday, pinipilit mo pang magtrabaho kasi gusto mong more income, nakakalimutan mo na yung pag-obey mo sa Lord. Are you listening? Their years in contentment. Yung life po nila, yung remaining years nila, kontento sila doon, masaya sila. No? Nakakadanas ba kayo ng oras na ito? Sa oras na ito, yung parang may kulang sa'yo, parang hindi ka satisfied sa nangyayari sa life mo. Hindi mo nararanasan yung abundant, wala kang financial freedom. Kasi ang financial freedom, yung pagkasabi mo, gusto kong i-bless yung nanay ko, i-bless mo yung nanay mo. Parang gusto ko mag-bless, tumulong na ibang tayo, makakatulong ka. Gusto ko magkaroon ng ipapamana sa aking anak, pwede. Yung may freedom ka sa finances mo. Ito yung ibig sabihin nun. Ang nakakaranas niyan,
yung mga masunurin po sa ating Panginoon. Okay? Sino gusto sa inyo makaranas ng blessing with contentment? Come on. Kaya nyo? Gusto nyo? Well, you better listen to this topic. Now, let's go to another passage of Scripture na babasahin po natin. Let's go to Deuteronomy para mas malinaw po, no? Deuteronomy 11, starting from verse 13 and 14, you can see something about obedience ulit. Okay? So Deuteronomy chapter 11 verse 13, sabi po dito, So if you faithfully obey the command I am giving you today, ano yung command na yun? To love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul. Yung pala kaninang nag-serve, nag-obey kay Lord, noon pa pala inuutos nila dyan sa Deuteronomy pa lang. No? That if you faithfully obey the command I'm giving you today. Ito pa lang si Lord, nag-command siya na mag-obey tayo sa command. Verse 14. Then, share the word then. Ito yung consequence, oh. If you faithfully obey the commandment of the Lord, ito yung consequence. Then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rain, so that you may gather in your grain, new wine, and olive oil. Bakit po sinabi niyang, I will send rain in your land in its season? Kasi pinapakita po ng Diyos dyan. Kahit may lupa ka, meron kang seed, marunong ka ng technology na magtanim ka, pero kung wala kang rain, walang silbi ang lupa mo, walang silbi ang buto mo, walang silbi yung agriculturist mo, because wala ka naman tubig. But God told us that I will send rain. Ang rain po na ito, hinihintay-hintay mo magkaroon. Ibig sabihin, and wala po kayo nakitang ulan na pag ganun, lahat pababa. What God is telling us this, you want to have a great harvest in your life? You miss something here, sabi niya. What you need right now is the rain from heaven. I will send the rain. Yan po sinabi ni Lord. Kaya lang, if you fully obey my command, I will send the rain in your land in its season. Ibig sabihin, yung talino mo, yung resources na meron ka, may buto, may lupa ka, may technology ka, you know how, but without the Lord sending the rain, you will never have a great harvest in your life. Diyan ko nakita, no? Siyempre ako po, 53 years old na rin si Bishop Uriel. 33 years na po ako nagpapastor. Ang dami ko nakitang mga naging professional, matatalino. But at the end of the day, tinatanong ko sila, there are people na hindi ho makasagot sapagkat wala ho talagang blessing. Wala hong blessing sa mga taong hindi marunong mag-recognize ng command ng ating Panginoon. So as a result, kahit may talino ka, kahit may ganito ka, may ganyan ka, pero wala kang ulan. Alam mo naman ang lupa, bago mo taniman, kinakailangan basain mo para lumambot. Tama? You don't have rain, then you have a hard soil. Pag wala kang rain, wala kang soft soil na pwedeng taniman ng seed. Siyempre, wala kang rain, so walang kwenta yung lupa, walang kwenta yung buto mo. But the moment God pour out rain, doon lamang functional ang lupa at ang buto. At as a result, when the ground meet the seeds, at ang rain bumagsak, umanda ka, harvest ang katapat mo. Sino ito excited sa harvest mo? Ha? So wag ka lang sa talino mo, wag ka lang sa galing mo, wag ka lang sa pinag-aralan mo. Aasahan mo ang Diyos kapag sumunod ka, dadating yung missing link na kailangan mo para magkaroon na ng harvest. Alam nyo, ang dami mga tao, puro sila missing link. May missing link lagi. May pinag-aaralan naman ako, bakit ganon? Missing link. Pastor, matalino naman ako, bakit ganon? Missing link. Ang missing link doon sa kinukwento ng Bible dito, yung rain. Yung rain can come to you if you obey God. The missing link that you need, andun, sa obedience. If you obey God, yung mga kulang sa buhay mo para mag-prosper ka, yung kulang sa buhay mo para magka-harvest ka, yun ang ipapadala sa'yo ng Panginoon. Because God recognized your obedience to Him. Naintindihan niyo ako? Now, palakpakan natin muna ang Panginoon for that. Ang ganda ng verse na yan eh. Then I will send
rain on your land in its season, both the autumn and the spring rain, so that you may gather in your grain, new wine, and olive oil. Yung rain, tumulong sa kanya na magkaroon ng harvest. Okay? Now, sino sa inyo willing mag-obey? Ha? Halimbawa, alam mo, dapat may turo ko to ng practical. Like example. Alam niyo ba na ang Diyos meron siyang heart to give? At ang lahat ng kanyang anak, gusto niya matutong magbigay. Ang Diyos natin hindi madamot. Isa sa pinakamahirap matutunan ng maraming Christian, kaya hindi sila pinagpapala, ay yung hindi nila makuha yung nature ni Lord na nasa kanila. Hindi nila ma-practice. Halimbawa, ano ba ang nature ni Lord? God is a giver. Tayo, hindi naman tayo mag-give. Pero basahin niyo itong verse na ito. Okay? Buksan niyo yung Proverbs 18:6. Ano ang nagagawa kapag nag-uubay tayo na katulad niya sa giving? Okay? Halimbawa, mapagbigay ka, tumutulong ka sa mga taong nangangailangan, mapagbigay ka sa magulang mo, mapagbigay ka doon sa mga taong nais mong tulungan. And maski sa church, mapagbigay ka, nagtatayo offering ka. Kahit saan ka magpunta, giver ka kasi nature mo yung giving eh. Now, ano ang sabi ng Book of Proverbs? Yung mga taong natutong magbigay. Ha? I'm not talking about sa simbahan lang, ha? Because there are people out there that you need to help. There are families that you have that you need to help. And by helping them, you are giving something from you. But let me tell you that the heart to give is your nature. Because God's nature, when you become Christian, becomes your nature. Now, what is the reward of God to those who receive the nature of God, the nature of giving, and you begin to practice it in obedience? Ito sabi niya, Proverbs 18 verse 16. Tama ba yung verse ko? Okay, 18:16. Ano po sabi diyan? Pakilagay mo. A gift open the way and usher the giver into the presence of the great. Saan niyo mabuti? Ha? Ang sarap basahin ng verse na yan. No? Sino gusto makaranas ng tinatawag po itong the Lord will usher the giver into the presence of the great. Ha? Kapag giver ka daw, nakakasama ka, nakakasalimuha mo yung mga great people. Pag makunat ka at wala kang heart ng Diyos sa pagbibigay, naintindihan niyo ba ako mga kapatid? I like sa isang passage, no? Let me get this. Nung mabasa ko po ito, nilagay ko po sa telepono ko. A gift from the way, a gift opens the way for the giver and usher him into the presence of the great. Ulitin ko po, no? A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Nung nabasa ko po itong verses na ito, kaya pala si Lord, gusto niyang maging giver tayo because may na-open sa atin, mga kapatid. Ina-usher tayo doon sa mga great people. Nagkakaranas tayo ng greatness. No? Ngayon, pag wala kang heart to give, which is part of the command of God, sino sa inyo natututunan nyo ng mag-obey to give? Ha? Dapat pala tayong lahat ng mga Christians, matutunan natin yung heart ni Lord. No? Ang mga tao, binibigyan natin yung pag-ibig natin, ang time natin, tulong natin, in every way we can. I'm not just talking about giving your offering to church, hindi lang po yun. Lalong-lalo na tinutulungan mo, magulang mo, kapatid mo, office mate mo, neighbors mo, friends mo. You just want to give. You just want to help people. Ang sabi ng Panginoon, yung mga taong iyon, sabi po ng Bible, yung offering na binigay mo, yan ang nag-o-open ng way at nag-a-usher sa isang giver into the presence of the great. Ha? Magtataka po kayo, pagka kayo giver, pinaparana sa inyo yung itong week po na to, nasa Chicago ako no? I was invited. So, in-invite ako, pagpunta ko doon, nagturo naman ako. Without my knowledge, yung tinuturuan ko pala, yung 10 Grammy Award, 10 times winner ng Grammy Award.
Isa pala siyang number 1 gospel singer sa Amerika. Kung narinig niyo po yung pangalan ni C.C. Winans. Si C.C. Winans, ito po yung number 1 nanalo ng napakaraming Grammy Awards pagdating po sa gospel music. Nagtuturo ako, hindi ko alam, yung tinuturuan ko. Sila parang Michael Jackson ng gospel music. So sinama niya ako sa bahay niya, kasama ko si Pastor noon. Sabi namin, grabe, garahe pa lang, bahay na. Ha? Pumasok kami doon sa kanyang basement ng house niya. Merong bilyaran, para mag-relax ka, may sariling gym, may sariling theater sa loob. Sabi ko noon, okay, bahay nito. Mukhang mangangarap tayo noon. Grabe, pagtingin ko po doon sa isang room, andun lahat ng award niya. Ang dami niyang barkada niya, si Whitney Houston, yung mga ganyan. Sila Amy Grant, si W. Smith, doon mga tropa niya. Wala kaming kaalam-alam. Ina-share kami ni Lord doon sa among the great na tinatawag ng Bible. I find out the day you give and give and give, God will open the way for you and give you the opportunity to rub elbows with those great people. Do you understand that? Ha? Kasi dadaling ka ni Lord to influence those people eh. So, doon po ako doon, sakyan na ng kitchen. Sabi ko kay Pastor noon, ayos kitchen pa lang ba to? Oh, kitchen pa lang to, Pastor. Pwede na tayo mag-basketball dito sa loob eh. She was so rich, mag-asawa. Pero nakita ko, grabe to Lord. Nakita ko, once you obey God, the Lord begin to open the way so that you will be in the presence of great people. Amen? Alam nyo, bagay kayo sa mga great people. Ibang tipong barkada mo, presidente ng Pilipinas. Yung mga kapitbahay mo, yung Supreme Court Justice, yung mga ganon. Di ba? Tama? Yung pag umuupo ka sa park, katabi mo mga senator. Di ba? Naintindihan niyo ako? Alam mo kung para kanino yun? Sa lahat ng makukunat. Amen? Hindi ho. Yung mga obedient na nagbibigay, tumutulong sa ibang tao. Pwede ba palakpakan natin yung katabi mong obedient kay Lord? Woo! Praise God. Now, tingnan niyo po ito sandali. No? Kasi po, I have to preach this. I call it the truth about obedience. The number 1 truth about obedience is this. Obedience, okay, cause you to be willing to risk. Yan ang number 1. Okay? Obedience will cause you to be willing to take the risk. The New Testament church, as they obey God to preach the gospel, they take a big risk. The early church took incredible risk. They risked their life, they risked their security, they risked everything for the sake of the gospel of our Lord Jesus Christ. You can't do without risking. Because being willing to risk what you have today is the best way to get to a very different tomorrow. Pag kayo na sumusunod sa Panginoon, may risk na yan. Isang risk na naranasan ko dito sa Dulos is that when one of your member will come up, Pastor, ano gagawin ko? Bakit? Tumanggap ako ng trabaho, Pastor, malaki sweldo. Ang problema ko, Pastor, yung boss ko, pinagsisinungaling ako. Pinagagawa ko ng mga illegal, tinatago yung mga totoo. Ano gagawin ko, Pastor? Sabi ko, ano ba sa tingin mo dapat? Sabi ko, sa totoo lang, hindi mo na ako dapat tanungin, alam mo na gagawin mo dyan. Pero Pastor, pag sumunod ako, pag hindi ko siya sinunod, at risk yung trabaho ko, baka tanggalin ako. Sabi ko, ganyan talagang obedience, magre-risk ka. Amen. Yung isa naman, lumapit sa akin, Pastor, ano gagawin ko? Bakit? Ang alam kong trabaho, kaya ako tinanggap yung trabaho, Monday to Friday. Saturday, Sunday, bakante para makapag-ministry ako. Pero Pastor, nakapasok na ako, nilagyan ako ng trabaho, Saturday, wala nang pahinga. Sabi ko, talagang ganyan. Pag gusto mong magtrabaho ka, Monday to Saturday, sasabihin mo sa boss mo, Sir, hanggang Friday lang talaga ako. Bakit ayaw magtrabaho? Ako nag-utos, Sir, kasi nag-church ako, may ministry ako ng Saturday, Sunday. Kaya ako nag-apply dito ng Monday to Friday. Gusto mo bang tanggalin kita sa trabaho? Ginanon daw siya. Sabi ko, mamimili ka talaga, mag-o-obey ka, magre-risk ka.
So kinausap niya yung boss niya, sabi niya, Sir, kung tatanggalin niyo po ako, bahala po kayo. Kasi mas gusto ko pong mag-obey. Kaysa mali po yung gagawin ko. Kasi gusto ko pong, kasi nakuha ko ang trabaho, Monday to Friday talaga, kaya po ako nag-apply. Nung nasa loob na po ako, biglaan yung iniba. Sabi niyo, Monday to Friday. So kung tatanggalin niyo po ako, wala akong magagawa. But I will obey God. Yung Saturday ko may minister ako. Sunday ko may minister talaga po ako. So hindi siya nagano. Kaya lang, risky yung trabaho niya. Alam mo sabi sa kanya ng boss? Alam mo, hanga ako sa iyo. You are willing to lose everything, but not your obedience to God. Sabi niya, ganun po talaga ako. Gusto ko po talagang sumunod sa Panginoon. Alam mo, sabi ng mga supervisor, papasukin na lang natin yan ng Saturday at Sunday para matapos trabaho. Sabi daw ng boss, huwag mo nang yayain yan. Hindi yan susunod sa iyo. Dahil yan, susunod yan sa Diyos niya. Kaya huwag mo nang imbitahin ng Saturday at Friday. Hindi yan susunod sa iyo. Ako nga, hindi sunod, ikaw pa. Ibig sabihin, pagka nag-obey ka pala, nagre-register sa mga tao na you are an obedient person. Hindi, sabi sa akin, Pastor Ray, hindi na nila ako ini-invite sa Saturday and Sunday na trabaho because they know that I will obey God. Magre-risk ka ba? You tell me. Ha? Alam niyo ba kung anong ni-risk ko nung naging born again ako? Ha? Grabe. Lahat ng tropa ko nagalit sa akin. Kasi hindi na ako nagyoyosi, hindi na ako nagda-drugs, hindi na ako nagpa-fraternity. Naging at risk ako. Why? Kasi nung nag-obey ako, tatalikuran ko na yung maraming bagay. Risky yun. I lose a lot of friends because of that. No? I have to start all over again. Kasi ikakat ko yung relation ko for the sake of obedience, and I need to learn how to have new friends with new community. Naku po, nag-risk po ako. Sige, okay lang magsimula ako. So yung mga drug addict ko ng mga barkada, yung kasama ko sa fraternity, yung kasama ko sa activism, I shut down the door for them so that hindi ako maano sa kanila, madraw. Now, I have to begin having new friends. Yung mga new friends ko, puro salita, Lord. No? Alam mo, sa Sunday, kita-kita tayo. Oh. Yung mga pinag-uusapan nila, puro makalangit. I miss my friends. Pero when I come to know the Lord Jesus Christ, when I come to obedience, sabi ko, I'll take the risk. Ha? Pag naglalakad ako sa kalye, nakikita ko yung barkada, noong una, naabutan ako ng Yossi, naabutan ako ng Chonky, niyayaya ka saan. You know, sabi ko po sa kanila, hindi ko sinasabing ayoko, sinasabi ko sa kanila, I stop smoking. I stop taking marijuana. I stop taking drugs. Yun ang lagi ko sinasaba. Pag sinasabi kong I stop, I no longer do that. Yung mga friends ko, unti-unti sila gumigay. Hindi na nila ako niyayaya. Why? Because I make a declaration, but it's risky. Sabi sa akin ng friend ko, ibig sabihin, masama kaming tao, ikaw mabuti na. Ba, naggagaling-galingan ka. Matanda sa akin yun. At risk. Are you listening? Nakita ko po, pag nag-obey kayo sa Lord, that's the truth about obedience. You must be willing to take the risk. Sino rito yung willing mag-take ng risk? Taas yung kamay. Amen? Now, number 2. Obedience, okay, cause you to become creative and innovative in your life. Alam nyo yung obedience po, nagke-create ng napakaraming experimentation sa life. Ha? Paano ko aalisin ang Yossi, ang drugs sa life ko? Ang ginawa ko po, naging creative ako, maka-obey lang. You know, yung hunger pangs nung nicotine, nag-Yossi ako. Candy. Halls, nung araw, halls. Parang mentol na Yossi. Pwede na to, Lord. Alam mo, imbis na mag-Yossi ako, creative, naging candy. Ha? Nung araw, pagdating sa kopyahan, master ako dyan. May kodigo ako, yung mata ko gumaganon. Lumalabas sa lalagyan. Nangongopya kasi, no? Kaya kong, creative ako nun. Bakit sa kalokohan, creative ka? Pagdating sa obedience, hindi ka na nagiging creative. One thing is bad about disobedient people, napaka-creative nilang gumawa ng mga kalokohan. Ha? Tama.
Alam niyo ba ang mga disobedient people ang magagaling sa excuses? Pag disobedient, oh, tara, punta tayo. Ako, dami kong review. Alam mo, dami kong trabaho. Maglilinis pa ako ng bahay. Maglilinis pa ako ng ganito. Sabi ko, napaka-creative. Ha? Bakit hindi mo gamitin yung creativity sa obedience? Ha? May lumapit sa akin. Pastor, paano naman po ako niyan? Gusto mo po mag-Sunday service. 2 hours po yun, Pastor. Gusto mo ko sumama ng cells. 2 hours po yun, Pastor. Gusto mo magpunta ako ng training ko. 2 hours pa yun, Pastor. Gusto mo pa ako mag-devotion every day. Minsan, kailangan ko dyan ng mga 10 minutes, 15 minutes. Imagine, Pastor, sa 4 pa lang na activity niya, 8 oras na mauubos sa akin. Paano na ako? Baka masira yung pamilya ko, yung trabaho ko. Lagi na lang ba akong church? Imagine mo, 4 na beses sa isang linggo. Sabi ko sa kanya, pabiro, halika. Di ba 4? Devotion, Sunday service, cell group, tsaka training. 8 hours na yan, sabihin ko sa iyo. Isang araw, 24 hours. Isang linggo, 168 hours. Mayroon ka lang 8 oras sa isang linggo na ginagamit mo para sa Panginoon. Ang natira sa iyo, 160. Ano sumisira sa buhay mo? Yung 8 hours? Yung 160, walang ginawa sa iyo masama? Sabi niya sa akin, may point ka, Pastor. Oo nga, ano? Kasi nga, yung mind mo, hindi na marunong mag-isip ng tama. Pag disobedient ka, ganun na mangyayari sa iyo. Naintindihan niyo ako? Pag disobedient ka, hindi mo makita yung napaka-practical. Paano mo na lamang masisira ka 8 hours a week? 168 hours eh. Ha? Ilang oras ka matulog? 8. Ilang oras ka magtrabaho? 8. O di 16 hours ka na. Sa maghapon. May tulog ka na, may trabaho ka pa. Ilang pa natitira sa'yo? Ha? 8 plus 8, 16, 24. Di may 8 hours ka pa. Ano ginawa mo sa 8 hours? Pastor, sabihin mo. Sabihin mo, nag-Facebook. Facebook po. Ilang oras? The remaining. Mga ganun eh. Yung mga sa inyo, tulog na, nagpe-Facebook pa eh. Yung iba, nagtatrabaho na, nagpe-Facebook pa. Pero ang sasabihin ng utak mo, nasisira ako, wala na akong time sa sarili ko at sa family ko kasi may Bible study pa kami, may cell group kami, may training kami, blah, 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 blah. Ba't ganun? Tinanong ka, pinakahuling tanong, sabi ko, alam mo ba na mahal ka ni Lord na 25 hours a day? Ay, di ba 24 lang, Pastor? Yun ang sinasabi ko sa iyo. Pag binahal ka ni Lord, todo-todo. And then, in-explain ko sa kanya, alam mo, religious people, love God once a year. Once a year lang. Ha? Nakita niyo yung mga panatik sa Quiapo? Katoliko kasi ako eh. No? Tuwing January 9, lalabas kami lahat nakayapak. Tapos mag-uuna-unahan kami magbuhat doon sa puo ng Nazareno. Until one day, na-open ang eyes ko, sabi ko, pare, bakit tayo sabay-sabay dumadarating ng January 9? Yung puo ng Nazareno, 1 taon nakahiga lang yan dyan eh. Ano kaya, punta tayo ng January 2, 3, 4. Walang tao, tayo-tayo lang. Alam niyo mga tao, January 9, sabay-sabay. Sino po naniniwala ang puong Nazareno, araw-araw, nasa Quiapo? Paano mo naisip na 1 araw lang? Kasi nga po, ang religion, mahal ang Diyos once a year. Sino sa inyo mahal niyo si Lord every day? 24 hours a day. Well, that's discipleship. Naintindihan niyo ako? When you are, I tell you, when you want to obey God, hindi ka lang nagtitake ng risk, pero nagiging creative ka at innovative ka sa pagsunod sa Panginoon. Gawin nyo yan. Huwag yung, ang hinahanap nyo ng excuses, yung disobedience. No. Bigyan mo ng tamang dahilan bakit ka nag-o-obey. Yun ang maganda. Pangatlo, tingnan nyo po ito. Obedience wants to destroy your status quo situation. Pag sinabi pong status quo,
You just accepted what you have now. Okay na ako. Tama na to. Status ko yon. But God never teach us na masatisfied tayo sa what we have right now. Ang gusto ni Lord, mawala yung status quo spirit. By the way, I forgot to tell you, no? Status quo is not a word, it's a spirit. Itong spirit ng status quo, pag sa'yo dumapo niyan, hindi ka na mangangarap, okay ka na. Ha? May trabaho naman ako, nakagraduate naman ako, para bang wala nang mas maganda pa, yung okay na ako. Maraming mga tao, hindi sila umaasenso, nagiging ordinaryo sila for lack of extra effort to obey God. Because when you are obedient, mawawala ka sa status quo. Tingnan mo, ha? When the gospel was commanded by God to the apostle, Jesus said, "You will be my witness from Jerusalem to Judea, to your Samaria, and the uttermost part of the world." So the ultimate maximum potential of these apostles and disciples of Christ is to spread the gospel throughout the world. But guess what's happening to them? They become satisfied with what they have in Jerusalem. So you know what God did? The Lord sent persecution to them. But what I like about the apostles, when they experience persecution, they would rather obey God than to give up. So you know what happened to them? Because of the persecution, they eventually come out from Jerusalem. Now they proceed to Judea, to Samaria, until you find out, according to the Bible, that they changed the world upside down. Why? Because of obedience, you can stand tall during difficult moment. During the difficult hour of your life, because you are willing to obey, you will come out tall and standing. Nakita ko po ito, no? Kailangan nating labanan ang espiritu ng status quo. Kailangan po nating labanan yan because pag hindi po natin nilalabanan yan, nananatili tayong ganito na lang. Natutunan ko po sa obedience, ako po, siyempre, pastor po ako. By profession, I'm an architect, nag-aral po ako. Tapos po, nagpastor ako. Siyempre, nakikita ko yung mga tao, may bahay, may kotse, yung iba naman, maayos ang buhay din. Pero nakakakita rin po ako ng mahirap. At ang pinakamarami ko nakita, yung kamukha ko, yung okay lang. Wala ka namang sariling bahay, at least may apartment ka, at least kumakain yung mga anak ko, yung okay lang. Wala akong kalam-alam, andun na ako sa espiritu ng status ko. Masaya na ako sa ganon. But when I begin to obey God, God gave me the promise that you will prosper. And you will, if you are willing and obedient, you will be eating the best of the land. Tingnan yung Isaiah chapter 1 verse 19. Pakalagay mo yung Isaiah 1:19. Ito, lagi ko itong pinaplas sa inyo para repeatedly nakikita nyo. Ano sabi po ng Bible? Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. If you are what? If you are, basahin natin ulit sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Lakasan. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Imagine, pinag-aaralan po natin ang nature ng obedience, the truth about obedience. Hindi ka lang nagtitake ng risk dito. Pero sinasabi ko sa inyo, ang pansira ng Diyos dun sa status quo ng isang tao is obedience. Tingnan mo, estudyante ka, sanay ka mangopya. Nakakapasa ka naman sa kakakopya, di kopya ka lang ng kopya. Pero tingnan mo, mag-obey ka, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka na mangopya, mapipilitan ka mag-aral. Come on. Pwede namang mangopya. Ang ganda nga ng quotation ng mga mangongopya eh. It's better to cheat than to repeat. Whoa. That's a very wise thought coming from hell. Di ba? Bakit ka pa nga naman mag-aaral kung makakakopya ka na lang? Well. There will be a day that you cannot copy and then you will be in trouble. So because now you want to obey, ayaw mo na mangopya, yun, mag-aaral ka na. Then, na-shake na yung status quo ng situation mo.
Ha? Sa totoo lang, yung ginawa ninyo, ginawa ko rin yan. Mula first year hanggang third year, nangopya lang ako, pumasa naman ako eh. Or minsan ako nagpapakopya para pasa kami. Pero nung nakakilala ko sa Panginoon, pagdating ko ng third year, ayoko nang mangopya, ayoko na rin magpakopya. Then, kasi po pag architecture ka, ang dami po ninyong math. Ha? Lahat ng, pati P6, grabe. Tapos paghahaluin ng P6 sa math. Tapos, iikot ang puwet mo talaga eh. Pag nagmamat na kami, hindi ko malaman kung ilalagay yung... Nakuha mo ako? Alam mo, bago ako natuto ng math ulit ng matino, bumalik ako nung high school math ko just to learn the basic. No? Tapos nagpaturo ako, nagpa-coach ako yung mga basic naming math, no? Calculus, maniwala ako, balik ako sa grade 1. But I have to pay the price. I have to obey God. Alam nyo, tama-tama, siguro nag-adjust ako ng 6 months to recover everything I learned from high school hanggang mga first year. Nung bumupunta na kami sa building construction, nag-aaral na kayo ng mga bla-bla-bla ganyan. Sabi ko, buti na lang, sumunod ako sa Diyos. Malamang ipapasok ko to, pero hindi ako magiging arkitekto. Bakit? Kasi may board exam, hindi ka na makakakopya dun eh. Tama, mali? Tama? So what will happen to you? Kasi there will be a day, you can cheat 1, you can cheat 2, you can cheat 3, but not the rest of your life. You either keep on cheating or you will begin to obey. I make a choice. I will obey. But napaka-risky. Magbabasa ka, mag-aaral ka. Pag upo mo, huwag kang titigong sa kaliwat kanan. Maniwala kayo, nagtetest ako, Holy Spirit, ikaw lang ang kailangan ko. Yung mga kaibigan ko, Balyano. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, huwag kang mangopya. Naririnig ako ng teacher, ng professor ko, Balyano, ano yan? Ma'am, nire-review ko lang ang masamang espiritu. Bakit? May nangongopya, ma'am. Sino nangongopya? Secret, ma'am. Huwag mo nang anuhin. Kasi talagang I have to obey God eh. If you are willing and obedient, you will what? Eat the best of the land. Ngayon po, nakita ko yung mga kaklasmate kong nagkokopyahan kami nung araw. I feel bad about them today. Gumraduate sila pero hindi nakapasa ng board exam. Ako, buti na lang, nagpastor ako. Ibang-iba po yung buhay namin. Yung iba ko mga classmate na pumasa din, naging arkitekto. Pero pag tinignan ko po yung life ko compared to them, I could say to you, no, testimony ko, my life is way, way better than them. Wala yan sa pumasa sa board exam. Pag may sumpa ka dahil sa disobedience, walang blessing. Kaya nga sabi ko, iba ho yung sumusunod sa Panginoon. Amen. Taas yung kamay na willing sumunod sa Panginoon. Yan. Ha? Hindi ka lang magte-take ng risk, hindi ka lang maging creative. Hindi mo lang isi-shake ang tinatawag na status ko ng life mo. Number 4, obedience will cause you to practice boldness in your life. Ha? It will cause you to be bold. Kailangan yan ng boldness talaga, matapang. Sabi mo sa atin mo, tapangan mo. Boldness is the hallmark of the New Early Testament Church. Ngayon po, bihira kang makakita ng mga Kristiyanong bold. Ha? Bold. Yung mga Kristiyana, bold lang sa pananamit. Pero sa spirit, naku, maniwala po kayo. Sino po naniniwala, dapat yung spirit natin may boldness. Amen? Alam niyo, minsan pag bold ka, kinikriticize ka ng mga tao. Parang ang tingin sa'yo, arrogant, mayabang. Yung pag sinabi mo, I can do it, I can make it. Sa Pilipinas kasi, bawal mangarap ng bold. Sabihin mo sa mga, mga friends, I got a good news for you. Why? You know, I plan to be rich. I want to buy a house. I want to drive a nice car. Man, that's my dream. Are you happy about it? The people said, pang nito mo akong natuwa. Kala mo kung sino. Mangarap ka lang, sa Pilipinas, kakantsawan ka. Yung nangangarap ka lang, ano pa kaya kung magdesisyon kang mag-obey? Sabihin siya ng mga office mate mo, pare, talaga, tara na. Thank God it's Friday na. Bakit? Ano ba meron sa Friday? Di siyempre, inuman na, party. Sabi mo sa kanya,
Alam mo, nagtitipid ako ng pera kasi may plano ako magnegosyo. Eh kung magpa-party-party ako, baka bandang dulo, wala na akong pagparty-partihan. Wala na akong pera. Sino sa inyo naranasan mag-save ng money? Come on, taas yung kamay. Biro bang mag-save? Ha? Biro mo, imbis na mag-Starbucks ka, nag-3-in-1 ka. Ha? Imbis na bumili ka ng pansit canton, bumili ka ng noodles, yung sa plastic, yung noodles, ayun nasa pack. Ang dami mong binabago eh. Now, listen very carefully. Kailangan mo ng boldness eh. Kasi mga tao kakantsawang ka. Pag sumusunod, sino sa inyo bold kayo? Kaya nyo sabihin sa kabihan, lahat sila Starbucks. Ay ako, 3-in-1 lang. Kaya mong bold. Ano yan? Lahat sila. Alam mo, ang sarap pala ng caramel macchiato. Well, I take the double shot of the latte. Ikaw, what do you take? Nescafe 3-in-1. Ang sarap pala nito. Ano yan? Nescafe 3-in-1. It's like macchiato latte. Magkano yan? Mura lang, 5 piso. Ay, kape mo, tagli 5? I love it. Ganun ba kayo ka-bold? Ha? O kayo, ay, jahe. Yung kape mo, nagkakape sila, ikaw nasa ilalim ng table. Ay, kamusta kayo? Amen? Yung mga tropa mong mapoporma, walang pera yun. Pero yung nagsasave, may future yun. Because you obey God, you are bold to save money. Can I have your amen? Ha? Meron ba ditong bold na babae na may nanliligaw sa yung wala sa Panginoon at ang sabi mo, you are bold. Kapatid, pasensya ka na. I don't entertain na hindi Christian. You mean you're a bigot? Hindi, wala akong bigote, pero hindi ako bigot. Alam mo, sa totoo lang mga kapatid, when you stand for the truth, people will always go against you. Sa lakad mo, baka malamang nagsi-cell group ako. Diyan lang, may meeting lang ako ng mga friends ko. Kung sinabi mo magsa-cell group kayo pala, gusto sumama sa'yo naman. Hindi, Lord, tulungan mo ko maging matapang. Magsa-cell group ako. Bakit? Sama kayo? Oo, liga. Sama kayo, magsa-cell group ako. Tuloy, yung cell group mo hindi umatin kasi hindi ka bold. Are you listening? Ilan sa inyo ang willing mag-engage sa mission ni Lord and you are willing to obey engagement in Jesus' mission? Ito, meron true story. Isang taga-Dulos, may nanliligaw sa kanyang unchurched person. Yung nanliligaw sa kanya, kailang hindi Christian. Sabi niya sa cell leaders niya, alam mo, yung nanliligaw sa akin, hindi Christian eh. Sabi niya, ano plano mo? Pwede ko bang dalhin siya sa church para makakilala sa Panginoon? Sabi nung kanyang cell leader, abay, maganda yan. Eh, di dalhin mo. Eh, kaya lang, cell group natin, puro babae. Alam mo, isama ko sa cell group natin, pang women's network ko. Dalhin mo, sabi nung cell leader, i-channel natin siya doon sa ating men's net cell group. So, sinama niya yung kanyang friend na gustong maligaw sa kanya. He's a very nice guy. I met him and he's a very nice guy. Mabait talaga siya. So, then we begin to channel this guy to sa cell. Nung sumama siya sa cell, sabi ng babae, alam mo, pastor, yung in-invite ko last week, pumunta na siya mag-isa, hindi na ako pinansin. Sabi ko, alam mo, hindi ka pinansin. Yun, natuwa doon sa cell group niya. Ngayon, nagpunta na siya mag-isa sa church. Sabi ko sa kanya, hi, thank you. Then nakita ko sa kanya, your boldness to bring him to Jesus Christ answers your prayer. Ngayon, mag-shoota na sila, magpapakasal na. Malapit na. Why? Hindi ko sinasabing gawin nyo to lahat. But you know what? Sometimes it takes boldness to win people to the Lord. Hindi ako nagpo-promote ng, baka sabihin iba, tama, gagayahin ko yung illustration ni Pastor. That's not my point. The point is, okay, sometime if you want to engage in Jesus' mission, you need to be so bold to win people. Amen. Sino rito gusto may mawing kang kaluluwa? Kailangan mo dyan ng boldness. If you want to obey the Great Commission, kailangan mo boldness. Alam nyo, itong year na ito, in fact, sa next Sunday, sa ating anniversary, nilagay ko pong team natin, fully engaged in Jesus' mission.
Yan po yung ating natin text o theme natin next week sa ating anniversary. And I'd like everybody, every one of you, to be so bold, bringing the gospel to other people because we are fully engaged in Jesus' mission. Okay, last and final, number 5. Okay, obedience is not based on thinking only without action, but it is more on action. Kasi ang obedience po, hindi yan pinag-iisip ka, pinag-o-obey ka in action. The problem with so many Christians today is that they know what God wants them to do. They know the instruction, they know the command of God, they know they have to do it. But the problem is they just keep on thinking and thinking about what to do. You're wrong. You need to act. Ibig sabihin po dito, may bias tayo. Mas nag-a-action tayo kaysa puro isip lang. Kaya maraming Christian di umaasenso kasi ang kanilang kaalaman sa Panginoon, puro isip lang. Hindi talaga nila ginagawa. I'm sorry to tell you, obedience calls for action, not on thinking only. Of course, magbabasa ka, mag-iisip ka, paano ako susunod? Pero kung puro ka lang nag-iisip, paano ako susunod? Alam ko na gagawin ko. Pero wala ka namang ginagawa, you don't take action on that, then obedience will not work for you. Kaya po dapat bias tayo more on action, not on thinking. Sino po may natutunan? Now, before I close, I want to say this, no? Most of us will constantly struggle about obedience. But I will always say this. To those people who are obedient to God, I'm very glad that you do that. You know why? Ang obedience po kasi makes you see the future. Makes you see the future. Because the obedient people will have a better future always, according to God. And you don't care what happened now. Of course, now you might be in pain. As you obey the Lord, you might be persecuted. As you obey the Lord, people will mock you. So hindi maganda yung pagsunod ngayon. But you know what? Don't bother with those people who mock you while you obey God. Because at the end of the day, as you obey God, God is assuring you there is a better consequence in obedience. Now, look at this. Once you disobey God, if you choose the path of disobedience, I repeat, if you choose the path of disobedience, you might enjoy your life now because you disobey God. Ang problema dyan, yung consequence ng future, ang mga disobedient people, they never see the consequence of their disobedience. So ano nangyari sa iba? They're so naive to disobey God now, but one day they will suffer for it severely. Because you can choose your action, but you never choose the consequence of your action. That's why yung calling po natin sa obedience is very important. Every one of us must engage, listen to this, in obedience. Yes, we will take the risk. Tama? Tama po ba? We will always take the risk. We will try to find a way, nag-i-innovate tayo, naging creative tayo. We become so bold, or probably, hindi lamang po yun, but sa pag-obey po natin, we don't care what will be the consequence now because we're so focused on our future. Lagyan niyo po ng boldness. Lagyan niyo po ng boldness. At higit sa lahat yung pinakahuli. Ano sabi sa pinakahuli? Action. Huwag lamang po sa isip. Tingnan niyo po. Sanayin niyo po sarili niyo sa pagsunod. Obedience po, maraming mangyari. Balikan ko po yung binanggit ni Job. Yung binanggit ko po kanang verse. I think, anong verse yun? 30? 11? Basahin mo 36:11. Ano sabi po dyan? Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and in their years in contentment. Ito pong verse na to, pinababaon ko sa inyo yan. Uwi mo yan. Sabi mo sa katabi mo, iuwi mo yan. Ha? Ilagay mo sa puso mo yan. Amen. Pwede ba tumayo tayo lahat ngayon? At mananalangin tayo. Hallelujah. Sino rito nararamdaman mo your future is bright if you obey God? Amen? Ha? Aren't you glad we are here in this place, listening to His Word, encouraging us to obey God? Alam niyo po, napakaganda. Para sa akin, itong Sunday na ito is a great Sunday for everyone because God wants us to listen to His Word
so that we could become obedient to God. Remember this, no, as I close. Huwag nyo lamang pong isipin kung ano yung nasa Bible na binanggit ko sa inyo. Gawin nyo. It's not enough just to think about it. It's so powerful when we obey it. Amen. I want you to bow your head right now. And before we pray, as you bow your head, this afternoon, I want you to consider this truth. That disobedience harm us. It will do no good to our life if we disobey the Lord. And today, I pray that the Holy Spirit is ministering to you, that God is calling you to obey no matter what. But you have to be bold. You must be willing to take risk. You must be willing deep within your heart to see that status quo is not the right atmosphere for your life. That's why today you let God, the Holy Spirit, to shake at the bottom of your core that the spirit of status quo will not be in your heart. Today, Father God, I pray that you would shake us at our core so that we could obey you, Lord. We are not satisfied with what we have, Lord. And thank you for your word. There will be years of contentment. There will be prosperity in the coming years and the rest of our lives if we are willing and if we are obedient to you, Lord. I pray that every one of us, Lord, would consider this truth, the truth about obedience, Lord. And today, we take hold of every word of your promise, believing and knowing, Lord, that your word is true, that you prosper those people who obey you. And today, Father God, I submit my will to you, Lord. I declare that Jesus is Lord over my life. And because He is the Lord of my life, I am subject to His command. And I'm willing to obey. Today, release the spirit of obedience to your people. And Lord, I pray that out of disobedience, the spirit of status quo will be destroyed right now. In the name of Jesus. And we will becoming better and better, extraordinary people because of our obedience to Christ. Today, let obedience reign and rule over our life. Let obedience be the standards of our being, Lord. And today, I believe, Lord, obedience is received right now in our heart. Lord, I praise you, I thank you for the great deliverance that you have for your people. I pray this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody said aloud, Amen and Amen. Palakpakan natin po ang Panginoon.